Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang 8 taong gulang na batang lalaki na dumaan sa napakatinding unos ng buhay. Tinakwil ng sariling ama na nalulong sa masamang bisyo at tuluyan ring iniwan ng kaisa-isang natitirang pamilya. Ngunit sa likod ng madilim niyang kapalaran, isang araw, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa isang lumang toothbrush. Paano nga ba ang isang simpleng bagay na panlinis ng ngipin ang naging susi upang magbago ang takbo ng kanyang buhay at maging mitya ng kanyang biglaang pagyaman? Isang lihim na walang sino man ang nag-akala. Bago tayo magpatuloy sa kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang liblib at tahimik na sulok ng Calamba, Laguna, naninirahan ang 8 taong gulang na si John Rex. Sa murang edad na ito, imbis na naglalaro at nag-aaral, mabigat na pasanin na agad ang dinala ng kanyang maliit na balikat. Pumanaw na ang kanyang ina noong siya ay sanggol pa lamang. Kaya naman lumaki siya sa piling ng kanyang ama na si Jonathan. Ngunit si Jonathan ay hindi isang huwarang magulang. Nalulong ito sa masasamang bisyo at ilegal na droga. Dahilan upang tuluyan itong mapabayaan ang sariling anak. Ang tanging nagbibigay ng pagmamahal at kalinga kay John Rex ay ang kanyang lolo Nando, ang matandang ama ni Jonathan. Isang gabi, matindi ang buhos ng ulan sa Calamba. Maririnig ang malalakas na sigaw sa loob ng kanilang lumang barong-barong. Sa isang sulok, nakatago si John Rex habang umiiyak. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Wala akong pakialam sa batang yan. Salot lang yan sa buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magkakautang ng ganito kalaki. Alisin mo yan sa paningin ko, tatay. Jonathan, anak mo si John Rex. Walang kasalanan ang bata sa mga maling desisyon sa buhay mo. Parang awa mo na. Magbago ka na para sa kanya. Anak, walang kwentang anak. Mula ngayon, itinatakwil ko ng batang yan. Huwag na huwag niyang tatawaging amang isang katulad ko. Malas siya sa buhay ko. Matapos sabihin ang mga katagang iyon, padabog na lumabas si Jonathan ng bahay at tuluyang lumayas. Iyon ang huling gabi na nakita nila ang ama ni John Rex. Ang masakit na katotohanan ito ay tuluyang bumasag sa puso ng bata. Ngunit alam niyang mayroon pa siyang lolo Nando. Lumipas ang ilang buwan. Ang maglolo ay nagtulungan upang mabuhay. Si Lolo Nando ay nangangalakal ng mga basurang plastik at karton. Habang si John Rex naman ay tumutulong sa pag-aayos ng mga ito pagkatapos ng kanyang klase sa paaralan. Isang hapon, habang naglalakad si John Rex pauwi galing sa eskwela, may baon siyang magandang balita para sa kanyang lolo. Mataas ang nakuha niyang marka sa pagsusulit at nais niya itong ipagmalaki. Lolo Nando, tingnan mo po ang papel ko. Perpekto po ang nakuha kong marka ngayon. Lolo, nasan ka po? Ngunit pagpasok ni John Rex sa kanilang maliit na pintuan, walang sumagot. Napansin niya ang katahimikan ng paligid. Ang lola na nagsisilbing tabing sa higaan ng kanyang lolo ay dahan-dahan niyang hinawi. Doon, nakita niya si Lolo Nando na nakahiga, maputla at tila nahihirapang huminga. Kagad na lumapit ang bata at tinawakan ang kulubot na kamay ng kanyang lolo. Lolo, anong nangyayari sa inyo? Lolo, gising po. Huwag mo po akong iwan pakiusap. John Rex, apo ko, tandaan mo na mahal kita. Huwag kang mawawala ng pag-asa kahit anong mangyari. Sa ilalim ng ating lumang aparador, may isang lumang kahon doon. Huwag mong bubuksan hanggang hindi dumating ang tamang oras. Magpakabait ka. Apo.
At sa uling hininga na iyon, tuluyang ipinikit ni Lolo Nando ang kanyang mga mata. Sa edad na 8, tuluyan ang naging ulila sa buhay si John Rex. Walang natirang kamag-anak, walang perang pambili ng pagkain, at walang kasiguruhan kung paano haharapin ang bukas. Matapos ang simpleng libing ng kanyang lolo sa tulong ng ilang mababait na kapitbahay, bumalik si John Rex sa kanilang abandonadong barong-barong. Gabi noon at ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa butas-butas nilang mga bubong. Gutom na gutom ang bata at wala kahit isang butil ng bigas sa kanilang kusina. Naalala niya ang huling bilin ng kanyang lolo. Daan-daan siyang lumapit sa lumang aparador na gawa sa sirang kahoy. Doon, sa pinakailalim, sa isang madilim na sulok, may nakapa siyang maliit na bagay. Inilabas niya ito at pinagmasdan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ito ay isang lumang toothbrush. Isang simpleng toothbrush na may kupas na kulay at tila marumi na. Nabigo ang bata dahil akala niya ay pagkain o barya ang iniwan ng lolo. Ngunit nang hawakan niya ang hawakan ng toothbrush, may napansin siyang kakaiba. May maliit na gatla o dugtungan sa gitna nito, na tila ba maaari itong pihitin o buksan. Sa kuryosidad ng isang bata, dahan-dahang pinihit ni John Rex ang hawakan ng toothbrush. Nang tuluyan itong mabitak at magiwalay, doon na tumambad sa kanyang mga mata ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na nagpabilis ng tibok sa kanyang puso at nagpagulat sa kanya ng lubos. Ano nga ba ang nakatago sa loob ng lumang toothbrush na ito? At bakit ito ang iniwan ng kanyang lolo bago ito pumanaw? Sa malamig at madilim na sulok ng barong-barong sa Calamba, Laguna, nanlaki ang mga mata ng 8 taong gulang na si John Rex. Sa pagkakahiwalay ng dalawang bahagi ng lumang toothbrush, walang anumang ginto o mamahaling iyas ang lumabas. Sa halip, may isang maliit, manipis at maigpit na nakarolyong papel ang nakasiksik sa hongkag o rurok ng plastik na hawakan nito. Sa sobrang liit ng papel, halos kasukat lang ito ng toothpick. Dahan-dahan, gamit ang kanyang nanginginig na maliit na daliri, hinugot ni John Rex ang papel at marahang binuwat ang pagkakarolyo nito sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ano po ito, Lolo Nando? Bakit po papel ang itinatago niya sa loob ng toothbrush? Bulong ni John Rex sa kanyang sarili habang sumisinghot. Ang papel ay medyo may katigasan at hindi katulad ng ordinaryong notebook paper. May nakasulat dito na mga numero at salita gamit ang kupas na palang tinta. Ngunit ang mas nakapukaw ng pansin ng bata ay ang maliit na guhit sa ibaba. Isang simpleng mapa na nagpapakita ng loob ng kanilang mismong barong-barong. May isang markang X sa tapat ng lumang banyo sa likod bahay na gawa sa tagpi-tagping yero. Sa itaas ng mapa, nakasulat ang mga katagang, ang tunay na kayamanan ay hindi nauubos ng bisyo, ibigay sa may busilak na puso. Hindi lubos maunawaan ng isang 8 taong gulang na bata ang ibig sabihin ng mensahe. Ngunit dahil sa labis na gutom at pangungulila sa lolo, nagpasya si John Rex na sundin ang guhit sa papel. Lumabas siya sa likod ng bahay kung saan naroon ang maliit at madilim na banyo. Ang sahig nito ay lupang siksik lamang na may ilang piraso ng sirang hollow blocks. Hawak ang toothbrush at ang papel. Lumuhod si John Rex sa lupa. Gamit ang isang kalawanging pako na nakita niya sa lapag, dahan-dahan niyang hinukay ang bahaging itinuturo ng X sa mapa. Lolo, gutom na po ako. Sana po may barya rito pambili ng pandesal. Patawad po kung pinapakialaman ko ito. Pagkaraan ng ilang minutong paghukay, tumama ang pako sa isang matigas na bagay. Hindi ito bato. May tunog ito ng bakal. Binilisan ni John Rex ang pag-alis ng lupa gamit ang kanyang mga kamay hanggang sa tumambad sa kanya ang isang lumang natatanging baol na bakal na may laki ng isang sapatos. May luma at kinakalawang itong padlak. Ngunit dahil sa katandaan,
Sa isang malakas na pukpok lang ni John Rex gamit ang hollow block ay nabasag agad ang selyo nito. Dahan-dahang binuksan ng bata ang takip ng baol. At doon, tuluyan ang napanganga si John Rex sa kanyang nakita. John Rex, apa, bakit gising ka pa? May naririnig akong kumakalampag sa likod ninyo. Ayos ka lang ba dyan, bata ka? Sigaw mula sa labas ng bakod ng kanilang mabait na kapitbahay na si Aling Cora. Mabilis na isinara ni John Rex ang baol at tinabunan ito ng sako upang hindi makita ni Aling Cora na sumisilip sa siwang ng bakod. Opo, Aling Cora. May hinahanap lang po akong pusa. Papasok na po ako sa loob. Sige. Mag-ingat ka. Bukas ng umaga, pumunta ka sa bahay at bibigyan kita ng natitirang ulam namin. Matulog ka na. Gabi na. Nang makalayo si Aling Cora, muling binuksan ni John Rex ang baol sa loob ng kanyang kwarto. Sa loob nito ay walang salapi, kundi mga lumang dokumento, mga titulo ng lupa sa iba't ibang bahagi ng Laguna na nakapangalan sa kanyang unit na pamilya bago pa man ito malulong sa bisyo ang kanyang ama. At isang lumang passbook ng bangko na naglalaman ng malaking halaga ng pera na itinabi ng kanyang lolo mula sa mga naipon nitong ari-arian noon na hindi nalaman ng kanyang sugarol na tatay. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang isang sulat na nakadikit sa ibabaw ng mga dokumento. Binasa ito ni John Rex ng dahan-dahan. Para sa aking pinakamamahal na apa, si John Rex. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Itinago ko ang lahat ng ito gamit ang sikreto ng lumang toothbrush na iyon. Dahil alam kong kukunin at uubusin lang ng iyong papa ang perang ito para sa kanyang masamang bisyo. Ang lahat ng nakatala rito, ang mga lupain at ang ipon sa bangko, ay para sa iyong kinabukasan. Ikaw ang legal na tagapagmana ng lahat ng iniwan ng pamilyang ito bago pa tayo naghirap dahil sa bisyo ng tatay mo. Mag-aral kang mabuti, apo. Huwag kang magiging katulad ng iyong ama. Sabi sa sulat. Doon lamang naintindihan ng bata ang lahat. Ang toothbrush ay hindi lang basta basura. Ito ang naging tagapagtago ng pinakamalaking lihim ng kanilang pamilya upang protektahan siya. Ngunit ang problema, si John Rex ay 8 taong gulang pa lamang. Paano niya makukuha ang perang nasa bangko? Paano niya mapoprotektahan ang mga titulo ng lupa kung legal siyang minor de edad at walang magulang na gagabay sa kanya? Kinabukasan, isang marangyang kotse ang biglang uminto sa tapat ng kanilang sirang barong-barong sa Kalamba. Bumaba mula rito ang isang lalaking naka-Amerikana. Hawak ang isang dekalibreng bag. Ito ay isang abogado, si Atty. Santos. Magandang araw po. Hinahanap ko po ang bahay ng yumaong si Fernando. Mayroon po ba ritong batang nagngangalang John Rex? Tanong ni Atty. Santos sa mga nakakasalubong na tao. Lumabas si John Rex mula sa pinto. Bitbit pa rin sa kanyang bulsa ang misteryosong toothbrush. Kinabahan ng bata. Sino ang lalaking ito? Ito ba ay kaaway ng kanyang tatay na naniningil ng utang o ito ba ang simula ng kanyang tuluyang pag-ahon? Ang hindi alam ng lahat, ang abogadong ito ang huling baraha na iniwan ni Lolo Nando upang matiyak na mapupunta sa tamang kamay ang kayamanan. Ngunit sa pagdating ng abogado, may isa pang hindi inaasahang tao ang biglang sumulpot mula sa kanto ng kalye. Isang lalaking marungis, payat, at may galit sa mga mata. Walang iba kundi si Jonathan, ang ama ni John Rex na nagbalik matapos mabalitaan ang pagkamatay ng matanda. Ano ang mangyayari ngayong nag-abot ang abogado at ang taksil na ama sa tapat ng bahay ni John Rex? Sino ang mananalo sa karapatan sa misteryosong pamana? Uminit ang paligid sa tapat ng maliit na barong-barong sa Calamba, Laguna. Nanigas sa kanyang kinatatayuan ang 8 taong gulang na si John Rex nang makilala ang lalaking marungis at mabilis na naglalakad patungo sa kanila. Ito si Jonathan, ang amang nagtakwil sa kanya
ang taong nagdulot ng labis na pasakit sa kanilang pamilya dahil sa masasamang bisyo nito. Sa kabilang banda naman ay nakatayo si Atty. Santos, ang abogadong may hawak ng misteryong magbabago sa buhay ng bata. John Rex, anak ko, mabuti naman at naaabutan kita. Nabalitaan kong nangyari kay tatay. Napakabilis naman ng mga pangyayari. Hindi nakaimik si John Rex. Kusang umakbang pabalik ang bata at nagtago sa likod ni Atty. Santos. Naramdaman ng kanyang murang isipan ang panganib na dala ng pagbabalik ng kanyang ama. Batid niya na hindi ang pagpanaw ni Lolo Nando ang dahilan ng pag-uwi nito, kundi may iba itong pakay. Teka muna, Ginoo. Sino ka tanong kailangan mo sa bata? Ako si Atty. Santos, ang legal na kinatuwa ng yumaong si Ginoong Fernando. Abogado ka pala. Ako? Ako lang naman ang nag-iisang anak na matandang namatay. At ako ang tunay na ama ng batang yan na pinagtataguan mo. Kaya umalis ka sa daan ko. May pag-uusapan kami ng anak ko. Kung ikaw si Jonathan, pamilyar ako sa pangalan mo base sa mga huling habilin ng iyong ama. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo na ayon sa batas at sa mga dokumentong hawak ko, wala ka ng karapatan sa pamamahay na ito. Lalo na sa iyong anak na si John Rex matapos mo siyang iwan at itakwil sa harap ng maraming saksi. Ano? Anong walang karapatan? Ako ang legal na tagapagmana ng kahit anong ari-arian na iniwan na matandang yan. At ang batang yan, minor de edad pa yan. Lahat ng sa kanya, sa akin mapupunta dahil ako ang magulang. John Rex, sumama ka sa akin. Nasaan ang mga tinatagong pera at papel ng lolo mo? May iniwan ba siyang ginto o titulo sa iyo? Ibigay mo sa akin! Dahil sa ingay at sigawan, nagsimula na maglabasan ang mga kapitbahay kabilang na si Aling Cora. Nakita nila kung paano sugurin at siksikin ng galit na ama ang takot na si John Rex. Subalit bago pa man madako ng maruruming kamay ni Jonathan ang bata, hinarangan na siya ng mga responding kalalakihan sa komunidad. Jonathan, wala kang hiya. Matapos mong pabayaan ng anak mo at ng tatay mo noong nabubuhay pa. Ngayon at patay na ang matanda ay babalik ka para sa pera. Umalis ka rito kung ayaw mong ipatawag namin ng mga barangay tanod. Bitawan niyo ako. Walang pakialaman ang mga kapitbahay dito. Pamilya ko ito. John Rex, tandaan mo ito. Hindi pa tayo tapos. Malalaman ko rin kung ano ang itinatago na matandang yan sa akin. Padabog at puno ng banta na lumayo si Jonathan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bulsa ng short ni John Rex kung saan bagyang nakasilip ang dulo ng lumang toothbrush. Ligtas man sa sandaling iyon, alam ng abogado na hindi titigil ang ama ng bata hanggat hindi nito nakukuha ang kayamanan. Agad na dinala ni Atty. Santos si John Rex sa loob ng lumang barong-barong upang doon ipaliwanag ang susunod na akbang. John Rex, huwag kang matakot. Narito ako dahil bago pumanaw ang lolo mo, palim siyang pumunta sa opisina ko. Alam niyang darating ang araw na ito. Alam niyang babalik ang tatay mo para ubusin ang natitirang kayamanan ng pamilya ninyo sa masasamang bisyo. Kaya naman, gumawa kami ng isang legal na paraan upang protektahan ka. Attorney, ito po bang sinasabi ni Lolo Nando? Dito ko po nakuha ang sulat at ang mapa sa ilalim ng banyo. Nakita ko na po ang baol. Katangi-tangi nga ang lolo mo. Ginamit niya ang simpleng toothbrush na iyan dahil alam niyang hindi yan papansinin o pagkakainteresan ng tatay mo. Ang toothbrush na iyan ang naging susi upang mahanap ang baol. Sa loob ng baol na iyon, may mga titulo ng lupain sa Kalamba at isang malaking deposito sa bangko na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. Iyan ang naipon ng lolo mo mula sa kanyang mga legal na negosyo bago pa man sinira ng tatay mo ang pangalan ng pamilya ninyo. Pero attorney, bata pa po ako. Paano ko po gagamitin ng pera pambili ng pagkain at para makapag-aral ako? Baka po agawin ni tatay. Iyan ang dahilan kung bakit ako narito. Ayon sa kasulatan,
Itinalaga ako ng lolo mo bilang iyong legal na tagapangalaga o trustee hanggang sa sumapit ka sa tamang edad. Ang lahat ng pera at lupain ay nakapangalan sa isang trust fund na para lamang sa iyong pag-aaral, kalusugan at pang-araw-araw na pangangailangan. Walang kahit isang pisong makukuha ang tatay mo. Mula ngayon, aalis ka na sa barong-barong na ito. Dadaling kita sa isang ligtas na tahanan kung saan makakapag-aral ka na maayos. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng gutom at takot, nakaramdam ng pag-asa si John Rex. Subalit habang nag-aayos ang bata ng kanyang konting damit, sa labas ng bahay, may isang matang nakatitig sa kanila mula sa madilim na bahagi ng kalsada. Si Jonathan ay hindi lumayo. Nakita niya ang pag-uusap at ang paglabas ng mga lumang dokumento mula sa baol. Alam na niya ang lihim. Alam na niyang ang toothbrush na hawak ng kanyang anak ang nagdala sa kanila sa nakatagong yaman. Isang madilim na plano ang nabubuo sa isipan ng desperadong ama upang nakawin ang toothbrush at ang mga dokumento bago pa man ito mailipat ng abogado sa ligtas na lugar. Magtatagumpay kaya si Jonathan sa kanyang masamang balak o tuluyan ang makakaalis si John Rex patungo sa bagong buhay? Ang gabi sa Calamba ay bumabalot sa takot at pangamba. Matapos ang mainit na pagtatalo sa tapat ng bahay, pansamantalang umalis si Atty. Santos upang ayusin ang mga legal na papeles sa presinto at makipag-ugnayan sa mga otoridad para sa proteksyon ni John Rex. Naiwan ang 8 taong gulang na bata sa loob ng kanilang silang barong-barong. Hawak ang kanyang maliit na bag at ang misteryosong toothbrush na nakasabit sa kanyang leeg. Alam ni John Rex na hindi siya ligtas, ngunit wala siyang ibang matatakbuhan. Ang tanging liwanag ay ang paos na bombilya sa kalsada na pilit sumisilip sa siwang ng kanilang mga dingding. Lolo, gabayan niyo po ako. Huwag niyo po akong hayaang makuha ni tatay ang tanging alaala na iniwan niyo sa akin. Hindi para sa akin, kundi para sa kinabukasan ko. Maya-maya pa, isang malakas na kalabog ang gumulat sa katahimikan. Ang pinto ng barong-barong na kanina pa'y medyo sira ay tuluyang bumukas ng malakas. Isang anino ang pumasok, matangkad, payat at may kakaibang kinang sa mga mata. Si Jonathan. Ang kanyang ama ay lasing at puno ng galit. Hindi siya nagpatumpik-tumpik. Alam niyang ito na ang pagkakataon para makuha ang susi sa kayamanan. Nasaan ka, bata? Alam kong nandiyan ka lang. Ilabas mo ang toothbrush. Huwag mo akong susubukan dyan, Rex. Pagod na ako sa kahabol sa iyo. Nagtago si John Rex sa ilalim ng kanilang lumang lamesa. Pinipigilan ang kanyang hininga. Ramdam niya ang bawat yabag ng kanyang ama sa sahig na gawa sa lumang kahoy. Ang bawat pagtapak ay parang tunog ng isang malupit na atol. Hindi ko pwedeng ibigay ito. Kung mapupunta ito kay tatay, wala nang matitira para sa kinabukasan ko. Ito ang bili ni Lolo. Bulong ni John Rex sa kanyang isipan. Hindi nagtagal, natunto ni Jonathan ang kinaroroonan ng bata. Hinila niya ang paa ni John Rex mula sa ilalim ng lamesa. Napasigaw ang bata sa sakit at takot. Akala mo ba'y makakatakas ka sa akin? Bata ka pa. Hindi mo alam ang halaga ng hawak mo. Ibigay mo ang toothbrush sa akin. Hindi po. Hindi ito sa inyo. Para ito sa pag-aaral ko. Para sa buhay na hindi nyo kayang ibigay. Huwag mo akong didiktahan. Ako ang ama mo. Ang lahat ng nasa bowl na yan ay akin. Ibigay mo sa akin ang susi. Sa kabila ng hapdi ng kanyang pisngi, hindi bumitaw si John Rex. Sa isang mabilis na paggalaw, tumakbo ang bata patungo sa bintana, pilit kumakawala. Ngunit mabilis na nahabol siya ni Jonathan at nasunggaban ng kanyang braso. Nagpambuno ang dalawa. Sa gitna ng kaguluhan, ang toothbrush ay nahulog sa sahig. Pareho silang napatingin sa maliit na bagay na naging mitya ng lahat.
Akin na ito. Tapos na ang paghihirap ko. Ngunit bago pa man mahawakan ni Jonathan ang toothbrush, isang malakas na kalabog ang nagmula sa pintuan. Ang mga ilaw ng mga pulis at ang boses ni Atty. Santos ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Jonathan, itigil mo na yan. Hawak na namin ang mga ebidensya ng iyong pananakot at pagtatangkang manakit sa bata. Sumuko ka na. Natigilan si Jonathan. Tiningnan niya ang pintuan. Tiningnan si John Rex at tiningnan ang toothbrush na nasa sahig. Ang kasakiman sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot. Alam niyang wala na siyang kawala. Ang kanyang sariling anak na 8 taong gulang pa lamang ay nakatayo sa isang sulok, basang-basa ng luwa ngunit hindi sumuko. Tatay, sana po noon pa lang. Minahal niyo na ako ng higit pa sa pera. Sana hindi niyo na lang ako itinaboy. John Rex, hindi ko ginusto ito. Dinamba ng mga pulis si Jonathan at tuluyang inilabas ng bahay habang nagpupumiglas. Ang gabing iyon ay naging saksi sa katapusan ng isang malapit na yugto sa buhay ni John Rex. Pagkaalis ng lahat, humarap si Atty. Santos kay John Rex at dahan-dahang pinulot ang toothbrush sa sahig. John Rex, tapos na ang pagsubok. Ligtas ka na. Ang toothbrush na ito, hindi lang ito basta susi. Ito ay simbolo ng katapangan mo. Dahil sa maliit na bagay na ito, nahanap mo ang lakas ng loob na tumayo sa harap ng maling gawin ng sarili mong ama. Attorney, ano na po ang mangyayari sa akin? Wala na si tatay. Wala na din si lolo. Magkakaroon ka ng bagong simula. Ang mga titulo at perang iniwan ng lolo mo ay nakahanda na para sa iyong kinabukasan. Bukas, aalis na tayo rito. Dadaling kita sa isang lugar kung saan magiging ligtas ka, makakapag-aral at makakalimutan ang lahat ng sakit na dinanas mo. Sa labas, unti-unting sumisikat ang araw. Ang madilim na gabi ng pagsubok ay natapos na. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Habang inililipat ang mga gamit ni John Rex, may isang nakatagong mensahe pa pala sa loob ng papel na nakapaloob sa toothbrush. Isang bagay na hindi pa nababasa ni John Rex o ni Atty. Santos. Isang lihim na magbabago sa kahinatnan ng lahat sa uling bahagi ng ating kwento. Ano nga ba ang nakasulat sa likod ng mapa? At bakit ito ang magiging mitya ng tuluyang pagyaman ng bata? Tuluyan ang sumikat ang umaga sa lungsod ng Calamba, Laguna. Isang bagong pahina ang nakalaan para sa buhay ng 8 taong gulang na si John Rex. Nakaupo ang bata sa loob ng opisina ni Atty. Santos. Malinis na ang kanyang kasuotan at may pagkain na sa kanyang harapan. Ngunit bago nila tuluyang ilagay sa bangko ang mga dokumento mula sa baul, napansin ng abogado ang misteryosong toothbrush na hawak pa rin ng bata. Hiniling niya na muling tingnan ang manipis na papel na nakakuha sa loob nito. John Rex, maaari ko bang hiramin sandali ang papel na galing sa iyong toothbrush? May napansin ako sa likod na mapang iginuhit ng lolo mo na hindi natin napansin kagabi. Opo, Atty. Santos. Ito po. May nakasulat po ba sa likod? Akala ko po ay mapalangan naroon. Sa pagbaliktad ni Atty. Santos ng papel, nanlaki ang kanyang mga mata. May mga maliliit na titik doon na isinulat sa pamamagitan ng lumang makina. Hindi lang ito ordinaryong mensahe. Ito ay isang serye ng mga numero ng account sa isang kilalang international na bangko at isang sertipiko ng pagmamay-ari ng mga shares o stock sa isang malaking korporasyon ng real estate sa bansa. Ang tunay na halaga ng iniwan ni Lolo Nando ay hindi lang pala milyong-milyong piso na nasa baul, kundi bilyong-bilyong piso na lumago sa loob ng maraming dekada na hindi kailanman nalaman ng kanyang ama. Diyos ko, John Rex, hindi lang simpleng mayaman ang lolo mo bago siya nangalakal ng basura. Siyang isa sa mga unang namuhunan sa pinakamalaking kumpanya ng ari-arian dito sa Laguna.
Itinago niya ang lahat ng dokumentong ito sa loob ng toothbrush upang matiyak na walang makakakuha nito kundi ang isang taong may busilak na puso. Ang taong magtsatsagang maglinis at mag-alaga sa pamilya ng walang kasakiman. At ikaw yun, John Rex. Kaya po ba palaging sinasabi sa akin ni Lolo na kahit mahirap kami, dapat palaging malinis ang aming kalooban tulad ng paglilinis natin ng sarili? Eksakto, Apo. Ang toothbrush na ito ang naging simbolo ng kalinisan ng iyong puso. Kung ang tatay mo ang nakakita nito, itatapon niya lang ito dahil akala niya ay basura. Pero dahil ikaw nag-alaga sa lolo mo, sa iyo pinagkatiwala ang susi ng inyong tagumpay. Lumipas ang 12 taon. Ang 8 taong gulang na batang umiiyak sa gilid ng kalsada sa Kalamba ay wala na. Ngayon, sa edad na 20, si John Rex ay isa na sa pinakabata at pinakamatagumpay na bilyonaryo sa bansa. Sa tulong ng tamang paggabay ni Atty. Santos, ang trust fund na iniwan ng kanyang lolo ay nagamit upang makapagtapos siya ng pag-aaral sa isang prestiyosong universidad sa kursong Business Administration of Real Estate Management. Ngunit sa kabila ng kanyang labis na kayamanan, hindi nakalimot si John Rex sa kanyang pinagmulan. Isang hapon, bumalik siya sa Kalamba. Hindi na upang manirahan sa sirang barong-barong, kundi upang pasinayaan ang isang malaking proyekto. Isang modernong shelter o ampunan para sa mga batang inabandona ng kanilang mga magulang at isang pasilidad para sa rehabilitasyon ng mga nalulung sa masamang bisyo. Ang pangalan ng gusali, ang kanlungan ni Lolo Nando. Ang lahat ng mga kapitbahay na tumulong sa kanya noon, kabilang na ang matandang si Aling Cora, ay nandoon upang saksihan ng kanyang pagbabalik. John Rex, napakalaki mo na po. Sino mag-aakala na ang batang binibigyan ko lang na natirang ulam noon ay siya palang magliligtas sa ating komunidad ngayon? Napakabuti ng Diyos sa iyo. Aling Cora, hindi ko po mararating ito kung hindi dahil sa inyo at sa mga taong hindi tumalikod sa akin nung walang-wala ako. Ang kayamanan pong ito ay hindi para sa akin lang, kundi para sa lahat ng nangangailangan ng bagong pagkakataon sa buhay. Habang nagaganap ang selebrasyon, lumapit si Atty. Santos kay John Rex at may ibinahaging balita tungkol sa kanyang ama na si Jonathan. Matapos ang mahabang taon sa kulungan, si Jonathan ay pinalaya na. Ngunit ito ay matanda na, mahina at lubos na nagsisisi sa mga maling nagawa nito sa buhay. Nanirahan na lamang ito sa isang maliit na kwarto sa labas ng bayan. Walang pera at walang pamilya. John Rex, nahanap na namin ang kinaroroonan ng tatay mo. Gusto mo ba siyang puntahan o tulungan? Matapos ang lahat ng ginawa niya sa iyo, nasa sa iyong desisyon. Tumingin si John Rex sa kanyang bulsa. Doon, nakatabi pa rin ang lumang toothbrush na nakalagay sa isang mamahaling lalagyan ng salamin. Ang bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahapon. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Atty. Santos na may kapayapaan sa kanyang mga mata. Attorney, ang bilin po ni Lolo ay ang tunay na kayamanan na ibinibigay sa may busilak na puso. Ang pagpapatawad ang pinakamataas na uri ng kayamanan. Dalhin po natin si tatay sa ating rehabilitasyon at bigyan natin siya ng maayos na matutuluyan. Hindi ko man makakalimutan ang nakaraan, ngunit ayaw kong mamuhay na may galit sa puso. Anak pa rin niya ako. At doon nagtapos ang kahanga-hangang kwento ni John Rex. Isang batang tinakwil at iniwan, ngunit sa pamamagitan ng isang simpleng toothbrush at isang busilak na puso ay nagawang baguhin hindi lamang ang kanyang sariling kapalaran, kundi ang buhay ng libu-libong tao sa kanyang paligid. Ang kwentong ito ay nagpapatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng salapi, kundi sa tibay ng pagkatao at sa kakayahang magpatawad at tumulong sa kapwa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwentong ito dito sa Tamoxki TV. Kung kayo po ay naantig at naging masaya sa naging katapusan ng buhay ni John Rex, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like, share at subscribe.
At i-comment nyo rin po sa ibaba kung ano ang natutunan ninyo sa kwentong ito. Hanggang sa susunod po nating kapanapanabing na kwento, mag-ingat po kayong lahat at pagpalain kayo ng may kapal. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.